Itinama ng Kamara ang bilang ng mga boto sa panukalang Absolute Divorce Bill na pumasa sa ikatlo at huling pagbasa kahapon. Yan ay matapos itong sitahin ni dating Senador Tito Soto. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions. House Bill number 9349 is approved on third and final reading. Yan ang resulta ng botohan kahapon sa Kamara kaya naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Absolute Divorce Bill. Pero pinunayan ni dating Senate President Tito Soto sa isang tweet kagabi. Sinabi ni Soto na lost o talo talaga dapat ang mosyon dahil hindi mayorya ng Kamara ang pumabor sa panukala. Base sa rules, kailangan ng 50% plus 1 na boto o kabuoang 131 votes para maipasa ang panukala. Pero kaninang umaga, inilabas ng Secretary General ang updated na boto. Sakto sa 131 ang pabor, 109 pa rin ang tutol at 20 ang nag-abstain o hindi bumoto. Paliwanag ng House Secretary General, 131 talaga ang tamang bilang ng mga pumabor. Nagkamali yung secretariat sa pagbibilang kasi nagkakagulo nun, if you recall, during the voting do sa itong bill na to, nagkakagulo sa harap ng secretariat eh. Kanya-kanya submission doon, yung iba binubulong, ito boto ko. So, hindi nagtugma yung actual votes doon sa ni-report ng secretariat, which was immediately corrected naman. Kaya ayon kay Velasco, pasado ang panukalang divorce. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola kung magpapasa ng parehong panukala kaugnay nito. Naniniwala naman ang isa sa pangunahing may akda ng panukala na si Albay Representative Ed Selagman na malaki ang pag-asang umusad ang Absolute Divorce Bill sa Senado. Lalo ngayong si Senator Francis Tolentino na ang Senate Majority Leader. Kilala kasing tutol sa diborsyo ang pinalitan niyang si Senador Joel Villanueva. The Majority Leader has been quoted as saying he's in favor of the divorce bill, unlike his predecessor who was against the bill. Yun nga lang, aminado naman si Senate President Cheese Escudero na hindi niya pa nakikita ang ipinasang bersyon ng Kamara. Para sa kanya, mas maiging gawing abot kaya na lang ang proseso ng annulment kaysa itulak ang diborsyo sa bansa. Payagan ang PAO, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. Gayunman, hindi raw niya didiktahan ng mga kapwa senador sa usaping ito oras na matalakay ito sa Senado. Sa kabila niyan, masaya pa rin ang ilang babaeng miyembro ng Divorce Pilipinas Coalition sa pagpasa ng panukala sa Kamara. Gaya na lang ni Evelyn na nakipaghiwalay sa asawa matapos malamang may anak na pala ito sa iba. Talagang nakakaiyak kasi isipin mo, natali ka para kang nakakulong. Yung preso nga nakakalaya, pero kami wala kaming kalayaan kasi yung kapirasong papel na yan, it will lead you hanggang mamatay, till death do us part. Kung tuluyang maisabatas ang panukalang diborsyo, ilan lamang ang naging sitwasyon nila sa mga pasok na grounds para sa absolute divorce. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.